Amen. Praise the Lord mga kapatid. Amen. Praise God. Blessed night. Palang gabi sa ating lahat mga kapatid. Parang Amen. gabi din po sa iyo. Amen. Kuya Albert, welcome. Sure na. Praise the Lord. Sure. Walang tissue rito, maraming tissue rito. Praise the Lord mga kapatid. So, isang mapagpalang gabi sa ating lahat mga kapatid. Amen. Amen. Hindi man tayo marunong mag-English, but ang Banal Espiritu mawat sa magpaintindi sa atin lahat. Pinaka-the best pa rin ang pagtuturo at pagpapunawa ng kapatid ng Banal Espiritu sa atin. Amen. So, isang palakpak nga sa ating Diyos mga kapatid. Nag-iigo siya. So, ating pag-usapan ngayon, hallelujah, is abiding in Christ mga kapatid. Abiding in Jesus. Ito yung pangalawang Thursday natin, Thursday ng buwan. At ang tema po natin is abiding in Jesus. Amen. So anong ibig sabihin mga kapatid? Abiding in Jesus. Amen po. Napakaganda itong tema po natin ngayon. Amen. Dahil i-remind tayo muli ng Lord mga kapatid na pag wala siya, wala tayong magagawa sa ating buhay. Amen. Without Him, we can do nothing. Amen. At naniniwala ko mga kapatid na ang Lord meron siyang ituturo sa atin ngayong gabi. Amen. At habang po tayo as we go through sa gawain mga kapatid, pray. Pag-pray po tayo sa ating upuan. Amen. Usapin natin ang Panginoon. Alam ko na meron siyang gagawin sa buhay natin at meron siyang ginawa mga kapatid sa buhay natin na hindi aksidente. Nandito po tayo. Papalat po tayo mga kapatid dahil isa po tayo sa dinako ng Lord ngayong gabi dito. Maraming hindi mga kapatid able, maraming gusto na dumalo pero hindi na sila pwedeng dumalo. Wala na sila kakayahan dumalo. Amen. At tayo, napakapalat po natin dahil malakas tayo. So yung kalakasan natin, yung kasiglahan natin mga kapatid, ialay natin kay Lord lahat. Dahil siya po ang pinagmulan ng lahat mga kapatid. Mayroon man natural, pagod po tayo, pwede po tayo. But si Lord mga kapatid, i-restore niya po lahat yan. Wala po, hindi po pababayaan ng Lord mga kapatid ang yung katawan, ang ating katawan. Ang maganda lang dito, i-available lang natin yung oras natin sa Kanya. Amen. At si Lord na po ang gagawa ng lahat. Amen po. So ano ang ibig sabihin ng abiding in Jesus? Amen. Doon sa, meron tayong babasahin mga kapatid sa chapter 15, sa book of John, chapter 15 verse 1 to 6, sabi niya dito, I am the true vine and my Father is the vine dresser. Amen. Doon sa ibang salin, sa King James Version is husbandman. Amen. Ang sabi niya dito, every branch in me that does not bear fruit, He takes away, and every branch that bear fruit, He prunes that it may bear more fruit. You are already clean of the word which I have spoken to you, Jesus said mga kapatid. And for abide in me, sabi niya, and I in you, as the branches cannot bear fruit of itself unless abides in me, abides in the vine. Neither can you unless you abide in me. Amen. I am the vine, and you are the branches. He who abides in me, and I in him, bear much fruit, for without me you can do nothing. Sa last verse, sabi niya, so if anyone does not abide in me, he casts out as a branch and is withered, and they gather them and throw them into the fire, and they are burned. Amen. Let us pray. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po, Ama, sa pagkapasalon ng iyong salita, Panginoon Diyos. Lord, we pray that this message tonight, Lord God, ang siyang mag-transform sa amin, sa buhay namin, Lord God, from natural to spiritual life, Panginoon Diyos. Lord, i-open mo, Lord, ang aming mga buhay
Sa through this message, Lord God, through your words, O Lord God, i-engrave mo ang mga salita mo sa aming mga puso, Lord, so that we might not sin against you, Jesus. Lord, maraming salamat po, Ama, po rin ka nagkilang sa lahat. Please we pray. Amen. So, dito sa binasa natin, mga kapatid, makikita po natin mayroong tatlong karakter. Ang ating Ama, at yung gardener, yung vine, saka yung branch. The branch is tayo, yung branch. And the vine is Jesus. At ang gardener is our Father, mga kapatid. Amen? So, i-picturean mo yung isang puno na namumunga ng maraming bunga. Amen? At ang nag-aalaga doon ay yung Ama natin na sa langit, our Father in heaven. Siya yung nag-aalaga lahat. Siya yung nagbibigay ng sustenance doon sa vine, mga kapatid. Na yung nagbibigay ng sustenance doon, at tayo yun, nagbe-benefits, the branches, mga kapatid. At yung mga hindi namumunga na mga branch doon, mga kapatid, ay tinatanggal niya at tinatapon niya. At yung namumunga naman, inaalagaan niya, pinupun niya, mga kapatid. Kaya huwag tayo magtaka kung halimbawa na dumadaan tayo mga samut-sari, mga sitwasyon sa buhay. Huwag natin ariin na parusa ng Diyos, mga kapatid. We are lucky, we are blessed, mga kapatid, na dumadanas tayo ng ganun. Amen? Pasalamat po tayo dahil isa tayo sa inalagaan ng Diyos, inalagaan ng Panginoon. Huwag niyong ariin na parusa siya, bagkus magpasalamat ka dahil pinagkatiwalaan ka ng ganyan. Alam mo na si Lord ay may gagawin sa buhay mo. Sa sitwasyon mo na yan, alam mo na mayroon siyang gagawin dahil gusto ng Lord na mamumunga ka at gagamitin ka ng Panginoon, mga kapatid. Ito yung napaganda to, itong tatlong karakter to, our God, Jesus, and ikaw. At ikaw nakakonekta ka sa vine. At yung vine nagbibigay ng sustenance doon, nag-aalaga siya. Halimbawa, nagpe-fertilize doon, nagtatanggal ng mga weeds doon, is our Father in heaven. At anong ginagawa ng branch? Anong ginagawa mo? Relax ka lang. Huwag naman yung relax na, parelax-relax lang, mga kapatid. Amen? Kasi wala man nag-relax ng mga Kristiyano. Ibig sabihin, mga kapatid, ang buhay Kristiyano, if you abide in Jesus, nakakonekta ka sa Panginoong Diyos, mga kapatid, ang buhay natin, ang sabi niya, I came that you may have life abundantly, sagana at kasiyasang buhay, mga kapatid. Yun yung pinangako ng Panginoon sa atin. Yun yung sinabi niya, yun yung ito. If you abide in Jesus, dumaan ka man ng mga samut-sari, mga pagsubok sa buhay mo, at ito ay magbe-benefit sa'yo. Hindi ka, itong sitwasyon na to, mga kapatid, hindi ito magbibigay sa'yo ng walang kabuluhan. Kundi mabibigay ito ng benepisyo ito. At gagamitin ka ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Amen? Ayan, patuloy tayo. At ito yung text natin. Hallelujah. Sabi niya, abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruits. Ito binasa natin kanina, of itself, unless it abides in the vine. Neither can you unless ye abide in me. Amen, mga kapatid. So, ano ibig sabihin ng abiding in Jesus? Amen. Abiding in Jesus, sabi niya, is more than just a casual relationship. Hindi lang yung basta casual na relationship, mga kapatid. Not just a physical. Amen. Ito'y patungkol sa spiritual, mga kapatid, na relationship. Kung meron halimbawa, physical unity, ito yung spiritual unity kasama ito, mga kapatid. Amen. Sabi niya dito, it implies a deep, intimate, and enduring connection, enduring. Kaya may kasaling enduring. Kasi may pruning siya eh. Amen? So it means to remain, to stay, to dwell, and to continue consistently. Continue consistently. Wala itong patid. Hindi ka dapat mapapatid, mga kapatid. Kaya may enduring siya dahil may pruning. At yung pruning na yun, magbibigay sa iyo ng benepisyo, mga kapatid. Mag-bear much fruit ka. Mamumunga ka. Dahil ang mag-alaga sa iyo, ang ating Diyos, Ama, mga kapatid. Siya magbibigay ng sustenance doon sa vine. Sa vine is Jesus, mga kapatid. At pagka nakakunin tayo sa Panginoong Isus, consistently, hindi tayo mapapatid, mga kapatid. Hindi tayo mababali.
ano man yung dumating sa atin, mapuron man tayo mga kapatid, hindi tayo hihiwalay sa Panginoong Diyos. Pagdating ng araw, magpirmas fruit ka. Amen? Namumunga ka. Gagamitin ka ng Diyos mga kapatid. Katulad nung sinabi ng kuya kanina, na hinalin tulad na sa isang watermelon. Alam niyo yung watermelon mga kapatid, saan siya maka-amoy o siya maka tapak ng yung ugat niya, makapak ng soil, mag-uugat yan. At yan ang bilang Christian, ang dapat na maging Kristiyano mga kapatid. Saan ka man napunta, saan ka man makarating, tutubo ka, mamumunga ka. At yun yung dapat, yan ang buhay mga kapatid, pagka nakabay tayo sa Panginoon, nakakonekta tayo sa ating Panginoong Hesus mga kapatid. Na kung saan man tayo, kaya na-miss ako dun sa illustration na yun. Kasi kahit doon sa, halimbawa, lahat mga gumagapang na mga halaman, mga kapatid, pag yan, halimbawa yung kalabasa, pag yan ay gumapang sa lupa yan, pag nakasagupa siya ng lupa mga kapatid, uugat yan. Hindi yan mamamatay. At yun yung buhay Kristiyano. Nakita ko kanina, sabi ko, Lord, ang ganda ng ilustrasyon na to. At yun yung dapat na buhay ng Kristiyano. Na hindi lang dito sa Saudi, pagkatapos ng kontrata natin, sa Pilipinas, bumalik tayo sa dati. Buhay. Hindi ganun ang buhay Kristiyano mga kapatid. Hindi lang pang Saudi tayo. Pang anywhere po tayo. Amen? Dahil dinasign tayo ng Lord mga kapatid, pinili tayo ng Lord na mamunga. Pinupuron tayo ng Lord mga kapatid na mamunga. Amen. We are chosen by God mga kapatid na i-connect tayo sa kanyang anak. Na pagka hindi tayo mapipigtas doon, mamumunga ka. Sa ngayon man, halimbawa, hindi man tayo mga kapatid masyadong nagagamit. But I do believe one of these days, mga kapatid, gagamitin ka ng Panginoong Diyos. Kasi ipupuron tayo ng Lord mga kapatid. I-fertilize ka niya. Isipin mo na lang yung ginagawa ng hardinero mga kapatid. Pag mayroon siyang makitang mga unwanted weeds, unwanted plant, it's weeds mga kapatid, binubunot na yan. Ililinis na yan. Pag nakita niya medyo malanta yung dahon, halimbawa, yung branch, halimbawa, makita mo, bili ka ng pataba. Kuhain mo sa gilid niya, bibigyan mo ng pataba siya para mamunga yung branch niya. At yun yung buhay Kristiyano tayo. Yan ang buhay Kristiyano mga kapatid. Amen? Sabi niya dito, abiding in Christ is not optional for a believer. It is a command and necessity for spiritual growth and fruitfulness, mga kapatid. Hindi ito optional. Amen? To abide in Jesus. Kailangan tayo kumapit mga kapatid sa ating Panginoon. Dahil maliwanag na sinabi niya, pag wala siya, wala tayong magagawa. Kapit lang. Ano man mangyari, ano man yung sitwasyon mo sa buhay mga kapatid, kapit ka, kumapit ka. Huwag kang hihiwalay sa Panginoon. Dahil once na humiwalay ka, halo ka, malalanta ka, susunugin ka. Amen? Kaya kumapit lang. Habang mayroong pagkakataon, at maraming pagkakataon, mga kapatid. Tayo lang yung walang pagkakataon. Amen? Tayo minsan yung namimili ng pagkakataon. At lagi may pagkakataon yan. So how to abide in Jesus, mga kapatid? Paano manatili sa ating Panginoon? How to remain in Christ? How to dwell in Christ, mga kapatid? Number 1, deny ourselves every day and follow Jesus. Itong deny ourselves, mga kapatid, denying ourselves, mga kapatid, sa ating environment, sa mundong ito napakaingay na mundo, mga kapatid, sama ng mundo, at napakaganda yung nakikita natin ito, mga kapatid. Paano natin ma-deny ang sarili natin sa nandito sa loob na to? Facebook, YouTube, amen, games, ML, ano pa yung umatake, lahat nandito. So paano natin ito i-deny? Yung sarili natin ito, follow Jesus, mga kapatid. Sa mundo na to. Noong araw, maaari pa na madali, mga kapatid, na i-deny.
ang sarili natin dahil walang cellphone nung araw. Nung kapanahunan ng mga early Christians, wala silang ibang tinututukan kundi yung mag-worship sa Panginoon. Kasi wala silang distraction. Ang mundo noon hindi pa masyadong destructive, mga kapatid. Pero ang mundo ngayon is very destructive siya. Amen? So ngayon, paano natin madinay ang sarili natin to follow Jesus? Natanggalin yung mga tawag doon, mga vices na sagabal sa araw-araw na pagsunod sa Panginoon natin, mga kapatid. Yun yung pinakatanong ito. Dahil minsan inaari natin, we are following Christ, we are believing Christ. Pero yung action natin, yung mind po natin, mga kapatid, malayo sa Panginoon. We are just saying by our lips to follow Him, to receive Him, but sa ating puso, did you receive Him genuinely? Ang ating Diyos, mga kapatid, did we serve Him genuinely, ang ating Diyos, ang ating Panginoon Jesus? Yun yung mga pinakatanong. Kasi nandito tayo ngayon sa end times, na sinabi ng Bible. At marami, mga kapatid, ano yan, na distraction dyan. And even yung katabi mo, distraction din yan. Amen. Hindi ako, mga kapatid, hindi ako nagbibiro. May mga action o words na makikita sa katabi mo, halimbawa, na madidistract ka. Mawawala ka sa gawain, halimbawa, minsan. Amen. At yun yung dapat na makita natin, mga kapatid, and ito yung pinaka-crucial sa isang mananampalataya. Sad to say, mga kapatid, na yung katabi mo ay yung distraction sa iyo. At yan yung totoo. Even sa harapan ninyo, minsan nakita nyo yung buko, wala na, madidistract ka. Amen? So sabi na, embracing a transformation. How to deny ourselves and every day and follow Jesus? Embracing a transformation, mga kapatid. Without embracing the transformation sa buhay natin, we cannot deny ourselves and we cannot follow Jesus. Dahil mananatili tayo doon sa old, mga kapatid, na buhay. Mananatili tayo doon sa yung Adam na lumabas sa garden. Isipin mo yung buhay ni Adam nung nasa loob siya ng garden, nung hindi pa siya nagkasala. Ang ganda ng buhay niya. Wala siyang problema, mga kapatid. Kumain siya ng gusto niyang pagkain. Kumain siya ng gusto niyang prutas. Pero sabi ng Lord sa kanya, huwag mo lang kainin dito. At kinain niya, to disobedience, mga kapatid. At yan yung araw-araw natin buhay. Disobedience ang buhay natin, mga kapatid, sa araw-araw. Hindi natin nasusunod ang ating Diyos dahil tuso tayo. Yan ang totoo, mga kapatid. We are not embracing the transformation. At yung buhay nung Adan na lumabas, yun yung nasa atin pa. Hindi pa natin inadapt, mga kapatid, hindi pa natin accept yung buhay ng Christ, sabi ng Corinthians na if you are in Christ, you are a new creation. Wala pa tayo doon minsan. At ang buhay na mayroon tayo, yung old Adam. Yung old na buhay. At yun yung dapat na tanggalin natin, mga kapatid. Yun yung ipagparin natin na matanggap natin yung pinangako ng Lord. If you are in Christ, you are a new creation. At meron kang bagong buhay. You have a new life, and you have a new birth in Christ. At wala tayo nun minsan, mga kapatid. Amen? So out of Adam, live like Christ. Ano ibig sabihin, mga kapatid? To deny ourselves, mga kapatid, tanggalin po natin yung buhay ni Adam, disobedience, mga kapatid. At dito tayo kay Kristo. A new life, a new creation in Christ. Sabi niya dyan sa Romans 2, so how we deny ourselves? Romans 12:2, sabi niya, and do not be conformed to this world. At ito yung kailangan, mga kapatid. Kaya sabi ko kanina, ang mundo na to is very destructive siya. Kahit katabi mo, distraction yan. And do not be conformed to this world. At bakit, mga kapatid? Kasi wala tayong mapapala sa mundo na to.
But sabi niya, be transformed by the renewing of your mind. Magbago tayo ng isip, kaisipan. Kasi ang isip natin mga kapatid, nakatutok pa rin minsan doon sa kinabukasan natin. Takot tayo na mawalan ng trabaho, halimbawa. Takot tayo na mawalan ng, huwag ko nang sabihin, amen. Purihin ng Diyos mga kapatid, yan ang totoo. At maraming pumapasok sa isip natin. At nawawala ang Lord dito sa isip natin mga kapatid. Kaya sabi niya dyan, be transformed by the renewing of your mind. Na ang nandito ay si Kristo mga kapatid. Na ang nandito yung makalangit na mga bagay. Na hindi yung makamundo na bagay. Hindi yung si Adan pa na nandito sa atin. Si Christ na dapat nandito sa atin. At yung isip natin, pag si Christ ang nasa buhay natin mga kapatid, sa puso natin, ang isip natin ay makalangit na pag-iisip mga kapatid. At hindi tayo ma-distract. Ano man yung makita mo, ano man yung marinig mo mga kapatid, hindi ka ma-distract yan kasi bago na yan. Na-transform ka na from Adam into Christ-like life mga kapatid. At tanggapin mo kung ano yun nandyan. Kasi si Lord tinanggap niya kung ano nandyan. Mga kapatid, kaya tayo nandito ngayon. Kaya kailangan denying ourselves mga kapatid, embracing the transformation by how? Out of Adam and live like Christ. Be transformed by the renewing of your mind. In 1 John 2:6 sabi niya, those who say they live in God should live their life as Jesus did, mga kapatid. So anong ginawa ng Panginoong Hesus natin? Anong ginawa niya nung dito siya? Wala siyang ibang ginawa kundi sumunod sa ating Ama. Though He is a Son of God, mga kapatid. Pero nagpakumbaba siya. Sinunod niya yung kalooban ng ating Ama. Glorify niya ang ating Ama. Mga kapatid. At yun yung buhay ng ating Panginoon. At yan sabi niya, who say they live in God should live their life as Jesus did. Ganyan ba tayo mga kapatid? Nandyan ba tayo sa 1 John 2:6 na buhay? Kayo makakasagot niyan, hindi ako. Philippians 2:5, in your life, sabi niya, you must think and act like Jesus Christ. Jesus. Philippians 2:5 mga kapatid. Requirements po yan ng isang Kristiyano. Na kung Kristiyano ka, sabi niya, in your life, you must think and act like Christ-like. Jesus, mga kapatid. So, sinong gusto na mamuhay ng katulad ng Panginoon Hesus natin? Hindi yung pagka-Diyos na, mga kapatid, ang hinahanap natin. Kasi hindi natin kakabutin yun. Ang nais lang ng Diyos ay makita niya yung anak niya sa buhay natin nung siya'y nakatawang tao. At yun yung buhay na kasaya-saya at kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Na yung buhay ng anak niya ay nasa atin, mga kapatid. Na siya makita sa atin. Na hindi yung buhay nung kabila. Number 2, live the word. Don't turn it back, mga kapatid. Maraming nagbabasa ng Biblia pero hindi pinapamuhay. Even pastors, mga kapatid, hindi sila exempted dito. Maraming pastor na may mga, alam nyo na, may mga kaso, may mga involved sa pera, pero nagpipreach sila. Ito mga kapatid, binabasa nila ito araw-araw. Hinahayag nila ito araw-araw. Pero bakit hindi na ipapamuhay? Live the word. Don't turn it back, mga kapatid. Huwag niyong talikuran ito. Kung ano yung sinasabi nito, harapin natin. Gawin natin, pamuhay natin, mga kapatid. Yes, alam ko na sa buhay natin bilang tao, sasabihin mo sa akin, kuya, mahirap yan kasi yung word of God yan. Mahirap ipamuhay yan. Mga kapatid, ang sabi ng Panginoong Diyos, sabi ng Biblia, nothing's impossible in Christ. Philippians, anong sabi niya ng Philippians? I can do all things through Christ. So anong mahirap? Wala bang mahirap, mga kapatid? Meron bang mahirap pag nanatili tayo sa Panginoon? If we abide in Christ, if you are in Christ, meron bang mahirap?
Kasi ang Panginoon sabi niya na hindi kita pababayaan anak, ni iwanan. So saan mahirap, mga kapatid? Isip natin ang mahirap. Pero pag totoo na meron tayo sa Panginoong Jesus, mga kapatid, walang mahirap. Nothing is impossible in Christ. Sa labi ng Biblia, mga kapatid. At ang sabi niya dyan sa text natin, sabi niya dyan doon sa team natin, abide in Christ. Manatili ka sa Panginoong Diyos, huwag kang hiwalay sa Panginoong Diyos, mga kapatid, ang buhay mo. Sabi ng Panginoon sa I came that they may have life abundantly. Yun yung buhay, mga kapatid. So live the word. Paano, mga kapatid? Obedience to God's command. Did you obey God? Sa kanyang mga utos, sa kanyang kasalita. Itong salita, itong Biblia, mga kapatid. It's the word of God. Sinusunod ba natin ito? Binabasa ba natin ito araw-araw? O saka lang natin basahin, halimbawa kung gagawa tayo ng preaching, gagawa tayo ng giving, gagawa tayo ng sermon natin. Maraming pastor, mga kapatid. Saka lang basahin itong Biblia pag gumawa silang preaching. Marami yan. Kaya maraming windang. Yun yung dapat na hindi buhay na meron tayo, mga kapatid. Basahin natin araw-araw. I-pray po natin, mga kapatid. Ipamuhay po natin. Kasi walang mahirap sa Panginoon, mga kapatid. Huwag mong sabihin na mahirap, ipamuhay ito kasi urog ka dyan. Ito nga madaling pamuhay eh. Kasi salita ng Lord ito eh. Ang mahirap na pumuhay yung salita ng sa kabila. Kasi wala kang papuputuhan doon. Ito, pag pinamuhay mo ito, mga kapatid, napagandang patutungan mo, nandun lang nakahantay sa iyo. Ito pinakamaganda dito, kaya lang mahirap. Amen? Know the word of God. Paano? Obey, mga kapatid. Ipamuhay mo para malaman mo. Kasi hindi mo ipamuhay, mga kapatid, hindi mo alam. Hindi natin alam. Anong sabi ng Hosea? My people are destroyed because of lack of knowledge. John 17:17 sabi niya, make them holy by your truth. Teach them your word, which is truth. Which is truth. Sino ang totoo, mga kapatid? Salita ng Panginoon. Word of God, mga kapatid. And teach them your word. John 17:7 sabi niya, if you abide in me and my words, abide in you. Ano yung pangako ng Panginoon? You will ask what you desire and it shall be done to you. May pangako siya, mga kapatid. Hindi lang, sabi niya, manatili ka sa akin at ang salita, hindi nagtapos doon. Nangako siya, na sabi niya, you will ask what desire. What you desire, it shall be done to you, for you. Ito yung benepisyo, mga kapatid. Kung manatili ka sa Panginoong Diyos, manatili ka sa kanyang salita, what? Ano yung sabi niya? Hingin mo kung anong gusto mo at mangyayari sa'yo. What you desire tonight, mga kapatid. If you abide in Christ, in His Word, ano yung desire mo ngayong gabi? And it shall be done for you, mga kapatid. Abide in Christ. Ipamuhay ang kanyang salita, mga kapatid. Kung tamad tayo magbasa, halimbawa ng Biblia, ng salita ng Lord, meron tayong audio Bible. Ganon kabuti ang Diyos natin, mga kapatid. Hindi nagtapos ang Lord natin sa pagbabasa lang. Kasi alam na tamad tayo eh. Alam niya ang tao, tamad dyan, pag inantok na yan, tapos na. Ako din naman, mga kapatid, pagka ako'y nakatulog na yun, tulog. Kasi mapagod man tayo. In 1 John 2:5, sabi niya, but those who obey God's word, truly show how completely they love Him. Amen? Nagpapatunay, mga kapatid, na totoong mahal po tayo ng Diyos pag pinapamuhay po natin ang kanyang salita. At ito ang napakagandang ipamuhay ang kanyang salita, mga kapatid. Ang Biblia. Ma-inlove ka sa kanyang salita, mga kapatid. Pag binasa mo ito araw-araw, ma-inlove ka. Hahanapin mo to, salita ng Lord, mga kapatid. Maniniwala ko sa akin. Testimony ko po yan. Kahit ako nasa bus, nagbabasa po ako ng ganito. Ito sa cellphone ko. Number 3, katuloy po nito, live the word, don't turn it back.
In Matthew 7:24-25, anong sabi niya dito mga kapatid? Pagka tinutupad mo ang kanyang salita, pinapamuhay mo ang kanyang salita. Ang Matthew, sabi niya dyan, so everyone, sabi niya, who hears this word of mine and act on them will be like a wise man who built his house on the rock. Amen? Sa 25, and sabi niya, and the rain fell, and the flood and torrent came, and the wind blew and slammed against that house, yet it did not fall, because it had been founded on the rock. Yan yung katulad, mga kapatid, ng tao na binabasa ang kanyang salita at ipinapamuhay. Amen? Matibay ka. Dumating man sa iyo ang bagyo, dumating man sa iyo ang unos sa buhay mo, mga kapatid, hindi ka matitinag kasi nakatayo ka sa pundasyon na matibay, which is Jesus, mga kapatid, Word of God. Konkreto ka. Hindi ka buhangin. Yung tao na nagbabasa ng kanyang salita, hindi pinapamuhay, yun yung mga buhangin. Dumating ang unos, dumating ang bagyo, tangay siya. But kung pinapamuhay po natin ang Biblia, mga ang salita ng Diyos, huwag tayong humiwalay sa Panginoong Hesus, always abide in Jesus. Dumating man ang problema sa iyo, ang sitwasyon sa iyo, mananatili kang matibay, mananatili kang nakatayo, mananatili kang mag-worship. Hanapin mo ang salita ng Lord, hanapin mo ang gawain ng Lord, mga kapatid. Yan ang totoo. Sa salita ng Panginoon, mga kapatid. Abide in God, live the Word, don't turn it back. Huwag lang basta basahin at tumalikod ka na. Ipamuhay natin, mga kapatid. Meditate. Sabi ng Joshua, night and day. Night and day yun, mga kapatid. Hindi yung night lang. Hindi yung basta i-meditate mo lang. Meron siyang utos doon, night and day. I-meditate mo siya. Para malaman mo yung totoo. Para yung buhay mo, yung kalooban ng Lord, mahanap mo. Amen? Abide in the Holy Spirit. Ito yung pinakamaganda, mga kapatid. Hindi ka makakapag-connect sa Panginoong Diyos, mga kapatid, pag hindi ka mag-abide sa Holy Spirit. You cannot abide in Christ. You cannot dwell in Christ. You cannot stay in Christ without the Holy Spirit, mga kapatid. Without the leading of the Holy Spirit. Without the guidance of the Holy Spirit. Dahil ito ang usapan, mga kapatid, is spiritual. Hindi lang basta physical na connection ito. Hindi lang basta manatili ka sa church. Hindi lang basta makipag-fellowship ka sa mga kapatiran. Amen. Maganda yan, mga kapatid. Pero kung hindi ka leading guidance ng Holy Spirit, filled niya sa Holy Spirit, mga kapatid, balang araw mawawala ka rin dyan. Malalaglag ka rin dyan, mga kapatid. At mapapagod ka rin dyan. Ang pinakamaganda dito, ang sabi ng Biblia, when the Holy Spirit of truth come, it will lead you into all truth. It will guide you into all truth. Amen. Sa Acts, sabi niya doon, when the Holy Spirit come, it will give you power. I-empower ka. Manghihina ka man ngayon, mga kapatid, pero i-empower ka ng Banal na Espiritu. Na mananatili ka sa Panginoon. You always abide in Christ. You will always dwell in Christ. Hindi ka mawawala dyan. Amen? So pay attention to the prompting and conviction of the Holy Spirit in our daily life. Ito ang pinaka-importante, mga kapatid, sa buhay natin. Para mananatili tayo sa Panginoong Hesus, be sensitive to the Holy Spirit. Huwag maging sensitive sa mundo. Kasi pag sensitive ka sa mundo, mga kapatid, mawawala ka doon, mababalik ka doon sa sanga, sa vine, at malalanta ka. But you are sensitive with the leading of the Holy Spirit, guidance of the Holy Spirit, mananatili ka doon, mga kapatid. Kasi lead ka. Pay attention to the prompting and conviction of the Holy Spirit in our daily life. Daily life, mga kapatid. Ito, sabi niya, He washed away our sin, giving us a new birth and a new life. Ito na yun nung kanina, mga kapatid. Meron tayong bagong buhay. Meron tayong bagong pagkapanganak sa Panginoon, mga kapatid. At nilinis na tayo sa pamamagitan ng kanyang salita. John 16:13, when the Holy Spirit come, sabi niya, of truth, He will guide you into all truth. Ito yung sinabi ko kanina. So Galatians 2:5, since we are living by the Spirit, let us follow the Spirit leading in every part of our life. Since
Dahil once mga kapatid na tinanggap natin ang Panginoong Hesus, ang Banal Espiritu nandyan sa iyo. It's abiding in you, mga kapatid. Lives in us, not with us, within us, mga kapatid. Nasa atin siya. Kasi kung with siya, kasama natin siya. Pero hindi, namumuhay tayo, nandito siya, namumuhay sa atin, mga kapatid. Within us. Amen? So Romans 8:9, sabi dyan, but you are not controlled by your sinful nature. You are controlled by the Spirit of you, Spirit if you have the Spirit of God living in you, mga kapatid. Kaya yung kanina, yung deny ourselves, living by the Holy Spirit, mga kapatid. You are controlled by the Spirit of the Lord. If the Spirit of you have the Spirit of God living in you. Hindi na yung sinful nature natin. Sabi niya, but you are not controlled by your sinful nature. Be transformed, mga kapatid. Amen? So what kind of life do we have if we are truly connected to divine? According to Romans 8, amen, we can live with the knowledge that we are free from condemnation. Amen? We can live as people set free from the law, power of sin and death. We can live realizing that God fulfilled the requirements of the law in us through Christ. We can walk according to the Spirit rather than according to the flesh. We can set our mind on the things of the Spirit rather than the things of the flesh. Amen? Transforming, mga kapatid, renewing our mind. We can live as people who are characterized by peace. We can live, sabi niya, life that are pleasing to God. Amen? We can live free from the obligation to do the things of the flesh. Amen? So kung meron benepisyo, mga kapatid, meron din consequences. The consequences of not abiding in Christ. Amen? Ano pa to? Spiritual fruitlessness, mga kapatid. Wala kang pamumuha. Amen? Kasi hindi ka nakakonekta sa Panginoon. Sabi niya, inability to produce spiritual fruit. Without Christ, we cannot bear fruit that has eternal value. John 15:5, mga kapatid. The danger of being cut off. Those who do not bear fruits are cut off, then thrown into the fire. Ito yung consequences not to abiding in Christ, mga kapatid. Loss of intimacy with God. The absence of divine fellowship. Without abiding in Christ, we lost our intimate connection with God. John 15:4. And the loss of divine guidance. Without Christ, we lost our spiritual compass and guidance, mga kapatid. Maliligaw tayo. Continuation niya, spiritual vulnerability. Amen? Sabi niya dyan, the susceptibility to sin. Without Christ, we are more prone to sin and temptation. The risk of spiritual attack. Without Christ, we are vulnerable to spiritual attack from the enemy. Ephesians 6:11, mga kapatid. Eternal consequences. The danger of eternal separation of God, from God. Without Christ, we face eternal separation from God. Eternal, mga kapatid. And the reality, eternal judgment. Without Christ, we face the reality of eternal judgment. Hebrew 9:27. Amen? Sabi niya dyan, destined wants to die. And after that is judgment. So pag namatay tayo, mga kapatid, halimbawa, mamatay tayo ngayong ngayong gabi, halimbawa, hindi tayo magising ngayon, sure ba tayo na diretso tayo sa Panginoon? Tanong lang naman yun, wag naman siguro. Amen? So, loss of true peace and joy. The absence of divine peace. Without Christ, we cannot experience true peace that surpasses understanding.
So the loss of divine joy without Christ, we lost the joy that comes from knowing and serving Him. Amen. Conclusion po tayo mga kapatid. Malapit na po, huwag kayong mag-alala. John 15:4, abide in me, sabi niya, in you. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abide in the vine, neither can you unless you abide in me. Amen. Abiding in Christ, sabi niya, refers to maintaining an intimate spiritual, personal relationship with Christ, with Jesus. Through Jesus, with Jesus, through mga kapatid. Amen. So denying ourselves, amen, living the Word, don't turn it back, and abiding in the Holy Spirit, mga kapatid. Yung tatlo po yan. Mahalaga po mga kapatid na lagi tayo nakakonekta sa Panginoon. Amen? Sino gusto nitong tatlo na to? Amen. Amen? Hallelujah. So tayo po tuway mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Amen, hallelujah. Can I go Lapuyanas to do the altar call? Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Tulungan mo kami, Panginoon, na mula sa araw na ito, maunawaan namin na apart from you, we cannot do anything. Lord, help us. Hallelujah, Jesus. Help us to grow mature of our relationship unto you, Lord. Na maunawaan namin ang purpose mo sa aming mga buhay. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Sapat ang iyong mga salita, Panginoon, na maunawaan namin kung bakit mo ibinigay ang nag-isa mong anak doon sa cross for us today to have life. And Lord, we acknowledge your holy presence, your Holy Spirit, O God. Na kung wala ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, wala kaming ibang magagawa, Panginoon, at wala kaming kakayanan, kundi tanging ang kabanalan mo lamang, O Diyos, ang siyang magbibigay sa amin ng sustenance para makaugat kami, magkaroon kami ng sapat na kalakasan at magkaroon ng bunga na nagmumula sa inyo, Panginoon. Lord, maraming salamat sa mensahe mo sa aming kalagitnaan. Maraming salamat sa buhay ng iyong lingkod, Panginoon, na ginamit mo na maging mouthpiece at ang pinakasentro ng gawain mo, Panginoon. Hallelujah. Lord, turuan mo kami na matuto kaming magbilang ng aming araw. At nang magkaroon kami, Panginoon, ng karunungan sa aming mga puso. Lord, patuloy mo kaming samahan sa lahat ng pagkakataon. Na sa lahat ng aming mga shortcomings, Panginoon, sa buhay na ito, meron man kaming mga nami-miss out sa plano mo, Lord, patuloy mo kaming ibalik, palakasin, patatagin. Na ang tanging kalooban mo lamang
ang siyang maitaas sa aming mga buhay. Church, ano man ang meron ang bawat isa na kinakaharap, kabigatan, sitwasyon, subukan natin, subukan ninyo ang Panginoong Hesus, mga kapatid. Nagkaroon man ng mga hindi inaasahang upcoming sa buhay, subukan mo, kapatid, na isuko sa Panginoon yung pride mo, na maging ang mensahe ng Diyos magkakaroon ito ng rima sa buhay ng bawat isa. Ano mang talino meron ka ngayon, ano man meron kang resources ngayon na inaari mong iyo, kapatid, subukan mong ang Panginoong Hesus. Kung ang buhay na to sugal para mamunga ka, isama mo ang Panginoon. Isama mo siya sa lahat ng plano mo sa buhay. Temporary lamang tayo sa mundong ito, mga kapatid. Subukan ninyo ang Panginoong Hesus. Marami sa kasalukuyan, kahit ang bansa natin, mga kapatid, they are claiming like us, claiming Christians, but they are not doing the purpose of the Lord. Kung narinig mo ang mensahe ng Diyos, ito yung oras para subukan mong ibigay sa Panginoon ang iyong buhay. Hallelujah. Pwedeng awitin natin yung worship kanina na Through It All. Yung pinaka chorus niya, yung Hallelujah. And I would like to invite the congregation to worship God. Yakapin ninyo ang presensya ng Diyos kahit man lang sa gabing ito, mga kapatid. Set aside your feelings, set aside your plans. Allow to honor God in your life. Ano mang karamdaman na yan, fight for the good fight of faith. Walang rason para mapagod, kapatid. Walang rason para magreklamo tayo. Dahil may nauna na sa atin. At yung ginawa ng Panginoong Hesus noon sa krus. Subukan mo ang Panginoong Hesus. Allow the Holy Spirit to work within you right now. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Patawarin mo kami, Panginoon.
transgressions, Lord. Lahat ng mayroon kami, Panginoon, na inaari namin lihim, ito ay hayag at lantad sa iyo, Panginoon. Narito kami, sama-sama kaming humihingi sa inyo, Panginoon, ng sapat na kalakasan para maging ang aming mga papuri, Panginoon. Ito ay magiging haing handog sa inyo, O Diyos. Hallelujah. Let our worship be an incense to you today, O God. Na matuto kaming isurrender sa iyo ang aming mga buhay. Hallelujah. Hallelujah. We honor you, O Lord, na ito lamang ang aming kaya sa araw na ito. Ikaw, Panginoon, ang makapangyarihan sa lahat, na kayang bungkalin ang bawat puso ng bawat isa, na hindi lang magiging bilang sa araw namin ang araw na to na narito kami sa bahay ubasan mo. Pagkus magkaroon ito ng significant, Panginoon, na may mabago sa bawat pagkatao namin. Ikaw lang ang makapangyarihan sa lahat na kayang baguhin ang aming mga buhay. Lalong-lalo na, Panginoon, sa nagaganap sa iglesyang ito, ano? Marami sa amin na narito, Panginoon, na hindi lubos binigay sa iyo ang buhay. Ikaw ang may kakayanan na abutin ang bawat kapatid. Nasabi mo nga sa iyong salita, apart from you, walang bunga. At higit sa lahat, Panginoon, patuloy mo kaming tinitrim na makultivate, Panginoon, ang aming mga puso, na matuto kami magtiwala sa iyo. Ikaw ang kailangan namin, Panginoon. Maging sa araw na ito, hayag at lantad sa inyo, Panginoon, ang aming mga buhay. Ikaw ang kailangan namin. Habang ibon pa kami, na magtaas ng kamay at magpuri sa iyo. Lord, help the broken-hearted. Patuloy mo kami, Panginoon, pagalingin na ang aming mga spiritual, O Lord, ay magkaroon ito ng paglago sa bawat pagkakataon, sa bawat segundo ng aming mga buhay. Lord, maraming salamat na sa lahat ng pagkakataon, hindi mo kami pinagkukulang,
Binigay mo ang iyong mensahe para kami ay magkaroon ng sapat na pandinig. Church, allow the Lord, allow the Holy Spirit to work within you today, and your life will never be the same again. Allow Him to be the banner of your life, and abide in Him. No matter what situation is, trust the Lord. Lean not on your own understanding, and in all your ways acknowledge the Lord. Not by might, not by our own strength, but by the power of the Spirit of God. I'm praying this church, no matter what situation is, no matter what dictating on your life today, allow Jesus to dictate His grace on your life, that you may encounter Him face to face sa lahat ng pagkakataon, na magliliwanag ang bawat buhay. As the Bible said, where two, three gathered in the name of the Lord, He is in the midst. And I do believe, anumang bigat, anumang sitwasyon, He is in the midst of us today. Because that's what He said in His Word. And I'm praying this congregation to overthrow, to overcome all situations. And we can come in the Lord by faith, na kaya tayo narito. Dahil mayroon tayong natanggap na biyaya at pagpapala sa Panginoon. At itestimony natin, mga kapatid, na may ginawa ang Diyos sa araw na to, kaya tayo ay magkasama na nagpupuri sa Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Bago isara sa o bago i-close sa victory o closing prayer, no? Amen. Let's pray for Tita Lilian. Tita Lilian, dito ka sa lingid sa inyong kaalaman, ang Tita Lilian, nagkaroon siya ng desisyon, and witness tayo sa favor ng Lord na ito ay lakaran niya, na sa araw ng bukas nawa maging available ang bawat isa sa pagsurrender niya sa kanyang buhay sa ating Panginoon. Itaas natin ang kamay natin sa ating kapatid na si Tita Lilian. Hallelujah. Mag-bless tayo ng panalangin sa kanya. Hallelujah, Lord. Father God in heaven, King of kings and Lord of lords, we praise you in the life of Tita Lilian, Lord. Na sa kahaba-haba na kasama namin siya, and right at this very moment, she is committed, and her commitment, Lord, na ibigay sa iyo ang kanyang buhay. There is no turning back in the name of Jesus. Na sa desisyon na to, Panginoon, she will give her life unto you. No matter what lies ahead, He will hold every single of your words, O God, through her heart. Na hindi mo siya iwan, hindi mo siya pabayaan, at ipaunawa mo sa kanya, Panginoon, ang purpose ng kanyang buhay. Kaya siya ay tinawag mo, O Lord. Lord, maraming salamat. Silyuhan mo, Panginoon, ang desisyon na to ng aming Tita Lilian by your precious blood, na hindi ito mananakaw, Panginoon. Bagkus, Lord, magkaroon ito ng paglago,
mula sa buhay ng Tita Lilian, sa kanyang mga pamilya, Panginoon, at even sa kanyang trabaho, magliliwanag ang kanyang buhay, Lord. At Lord, huwag mo siyang pababayaan. Bigyan mo siya ng sapat na kalakasan na ibandila, Panginoon, ang iyong kapangyarihan sa kanyang buhay. Lord, maraming salamat na kami ay mawitnesan namin ang gagawin mo pa sa kanyang buhay. Pabor po, Panginoon, na sa kanyang katayuan, binigyan mo siya ng sapat na kalakasan. Nawa, loobin mo nawa, O Diyos, na makita ito ng bawat isa sa amin, na kung saan ang kanyang kalakasan at kalusugan ay nasa iyong kamay. Kaya maraming salamat, Lord. I-celebrate namin ngayon hanggang sa aming mga pagtitipon pa ang marami mo pang gagawin sa kanyang buhay. Lord, maraming salamat. Allow your Holy Spirit to continue to work within her heart, Lord. In the name of Jesus, this I pray, honoring you, Lord, na sa araw ng bukas sa kanyang water baptism, walang maghihinder, bagkus, Lord, tanging ang katagumpayan mo lamang ang siyang magaganap sa buhay ni Tita Lilian. Lord, maraming salamat. Hallelujah. Maraming salamat. Lalo na, Panginoon, Lord, I reaffirm and rededicate to you ang kongregasyon na ito, na kung saan, Lord, nagkaroon man ng upcoming, yet, Lord, ibalik mo kami sa pinakasentro ng pangako mo, Panginoon. Hallelujah. Lahat kami, Panginoon. Ang sabi mo nga, Lord, na kay Haring David, even we pass through fire, nariyan ka, Panginoon. Patuloy mong i-preserve ang bawat isa na magamit sa purpose mo, mamunga, magkaroon ng paglago ang aming espiritual. Sa pangalan mo, Panginoong Isus, at sa gabay ng iyong banal na Espiritu. Church, claim and declare, greater things are yet to come sa bawat isa. Dahil sabi nga ng Panginoon, hallelujah, kahit marami tayong plano, many are the plans of man's heart, but the plans of the Lord will prosper. Kaya, open your eyes, and you will see and test the goodness of God in Jesus' name. Amen, hallelujah. Plapakan natin ang Panginoon. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Nasama-sama tayong manalangin sa pagkatagumpayan ng gawain para sa Diyos nating buhay. Yes, hallelujah, Lord. Father God in heaven, in the name of Jesus, Lord of Lords, King of Kings. Lord, maraming salamat naman sa gabing ito. And I pray and I declare, and I proclaim, Panginoon Lord, na victorious ang bawat buhay na narito. Hallelujah! Na pinagpalayo na ang bawat kaluluwa na narito sa iyong sakwalin nito, O Lord. And I pray, Ama, hallelujah, na hindi ito manakaw, anuman ang mga narinig namin, O Lord, sa iyong mga salita, O Lord, na pinagpala ang bawat isa, ibig ang aming mga pamilya, Ama. Lord, I pray sa bawat buhay na narito, Ama, na magkaroon, hallelujah, may pananampalataya ng buong puso, hallelujah, Lord. And I pray sa bawat pamumuhay namin, Ama, samahan niyo kami ng iyong banal na Espiritu, hallelujah, guide us and teach us sa bawat na narito, O Lord, ibig sa mga kapatid namin na hindi namin nakakasama, O Lord. Hallelujah, touch every heart, hallelujah, na hindi naiksi ang iyong kamay upang ibahagi o i-extend sa bawat buhay ng mga kapatid namin, hallelujah. At ganun din sa mga hindi kanais-nais na nararamdaman ng bawat isa, Lord, you are Jehovah Rapha, hallelujah. Ikaw ang aming the great healer. Sa mga kapatid namin na hindi nakasama, na may nararamdaman, Lord, na alam ko, pinagaling mo na ang bawat isa. Lord, I pray, hallelujah, sa apat na sulok ng sakwalin nito, Panginoon Lord, huwag mong hayaan na may manatili o may makapasok na hindi ka nais-nais, Panginoon Jesus. Lord, alam ko na hindi mamamayaan ang mga pinagkatiwalaan mo dito, O Lord, na
Katagumpayan niyo ng iyong banal na Espiritu. Hallelujah, sa buhay ni Kuya Das, sa buhay ni Kuya Eli, sa buhay ni Kuya Tito, Lord. Lord, I pray na may gagawin ka ba? Hallelujah, inspire yung mga bawat buhay nila, O Lord. Na may ibahagi ang iyong mga salita. Maraming salamat, Ama, sa mga ginagamit niyo, O Lord. Hallelujah, sa opening Friday, sa testimony pa, O Lord, sa giving, Lord, sa nag-praise, Ama, sa ginamit mong baptis, O Lord. Pinagpala mo na ang buhay ni Kuya Henry, O Lord. Even ang kanyang partner, Ama, si Sister White niya, O Lord. Maraming salamat, Ama, sa katagumpayan nito, O Lord. Hallelujah, sa iyo ang moto na yung banal na Espiritu, Ama, at na yung banal na dugo, O Lord. Hallelujah, we praise you, O Lord. We honor you. We acknowledge you, Panginoon, Lord, na lahat ng aming mga narinig nito ay sa iyo nagmula, O Lord. At naramdaman namin ang iyong presensya. Hallelujah, Lord. Maraming salamat, Panginoon, Lord. Ikaw lang ang aming itataas. Hallelujah, ikaw lang ang aming sasambahin. Ikaw ang aming Diyos na buhay. Noon, ngayon, pagpakailanman, Ama. Maraming salamat sa lahat ng iniwan yung mga salita, O Lord. Na hallelujah, na sabi niyo nga, Panginoon, Lord, nakapayapaan lahat ang iniwan niyo pagmamahalan. Lalabas kami dito, Panginoon, Lord, na may kapayapaan, pagmamahalan, O Lord, sa bawat isa. Lord, and I pray sa mga ministry, sa transport ministry, Ama. Lord, gabayin niyo ang bawat buhay nila, Ama. Kung saan niyo kinaingatan sa pagpunta dito, O Lord. Ganun din sa bawat pag-iwalay-walay namin, Ama. Sa iyo lang namin ipinagkakatiwala ang bawat buhay namin, Panginoon, Lord. Hindi namin alam kung anong bukas, Panginoon, Lord. But may assurance kami na ikaw ang kasama namin, Panginoon, Lord. Maraming salamat, Panginoon, Lord. Hallelujah, sa iyong anak na si Jesus. Sa aming mga kasalanan, Panginoon, Lord, na pinagbayaran na niya sa krus ng Kalbaryo, O Lord. Maraming salamat. Hallelujah. Ikaw lang ang itataas. Ikaw lang ang sasambahin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God.